Sa ibang balita naman, idinawit ni dating Makati City Bids and Awards Committee Chair Mario Hechanova si Senadora Nancy Binay bilang supplier umano ng mamahaling cake na ipinamimigay sa mga senior citizens na mariin namang pinabulaanan ng Senadora. Si Sam Ramirez para sa detalye. Punong-puno ng kasinungalingan ang testimonya ng bagong lutang na resource person sa umano'y overpriced na Makati City Hall 2. Ito ang naging sagot ni Senadora Nancy Binay sa mga pahayag ni dating Makati City Bids and Awards Committee Vice Chairperson at General Services Department Head Mario Hechanova. Hindi ho ako nagsusupply ng cake. Tapos parang paulit-ulit nila na dinadawit yung pangalan ko. Pero up to now, wala po silang hard evidence. Para sabihin na ako talaga yung nagsusupply ng cake. Para nakakalungkot lang kasi dun sa hearing, puros mga sinungaling yung pinipresent nilang resource person. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, idinawit ni Hechanova si Senadora Binay bilang supplier ng birthday cake na ipinapamigay sa mga senior citizens ng Makati. Inilahad din ni Hechanova ang isang pagkakataon na personal pa siyang kinausap ni dating Mayor at ngayon Vice President Jejo Marbinay dahil nahuhuli ang bayad sa cake. Minsan po ipinatawag niya ako at ang sabi niya sa akin sa opisina niya na, Mario, ano ba nangyayari dun sa payment nung cake ni Nancy? So bakit? Ano bang problema dun sa payment? Kasi sir, yung mga cake na dinideliver nila, nanggagaling yung lista sa DSWD. Kaso yung mga sinabmit kasi ng DSWD, yung ibang recipients, walang pirma. So ako naman, i-account ako ng accounting, so hindi ko po pinaprocess yung payment. So kaya nabibinbin sa opisina yung payment ng cake. So inamin niya mismo si Vice President Binay na kanino po yung cake, just for the record? Kay Nancy Binay po, Senador. Matatandaan noong unang pagdinig ng nasabing komite, isiniwalat ni Attorney Renato Bondal ang nagsampa ng plunder charges laban sa mag-amang Jojo at Junjun Binay na maging ang mga cakes na ipinapamigay sa lungsod sa mga senior citizens ay overpriced. Ngunit sa mga sumunod na pagdinig, inamin din niyang hinulaan lang niya ang presyo ng cake. Para kay Senadora Binay, mahimbing ang kanyang tulog dahil alam niya ang totoo. Naniniwala rin siya na hindi din makatutulong kung luluta ang tunay na supplier ng cake dahil bias ang mga mambabatas na humahawak ng pagdinig. I think kahit naman magsalita yung supplier ng cake, sasabihin ng mga magiging katunggali ng aking ama sa 2016, front lang yan, ginagamit lang yung pangalan yan, pero ang supplier talaga niyan, ako pa din, 'di ba? So wala, basta ako I know the truth. Mahimbing ang tulog ko, wala akong kinakatakutan kasi alam ko na ako yung nagsasabi ng katotohanan. Samantala, sinabi ni Senator Coco Pimentel, ang tumatayong chairperson ng Blue Ribbon Subcommittee, na hindi niya isasama sa committee report ang ibang issue na nailalantad sa kanilang pagdinig. Sa ilalim kasi ng Senate resolution, hanggang sa umano'y overpriced na Makati City Hall 2 lamang ang saklaw ng kanilang investigasyon. Sa ngayon, we are focusing on the Makati City Hall Parking Building 2. Yan ang ating tatapusin sa September 11. Nakatakdang magsagawa muli ng pagdinig ang nasabing komite hinggil sa umano'y overpriced na Makati City Hall 2 sa September 11. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.